Blessed morning, IP and family. Ang topic po natin ngayon sa Take 15 is Exodus 10. Bago po tayo mag-start, pray po muna tayo. Father God, we praise your holy name. We acknowledge your mighty presence. We allow, Lord God, your Spirit, Lord Jesus, sa bawat, Lord Jesus, tahanan, Lord God, ng aking mga kapatid, Panginoon, sa IP and family. I pray, Lord God, that you may protect us, Lord God, by your, Lord God, holy presence, Lord God. We declare, Lord God, the atmosphere, Lord God, of love, joy, Lord God, peace, Lord God, sa bawat, Lord God, tahanan, Panginoon. I declare, Lord Jesus, O God, your Lordship, Panginoon, Lord God, today, Panginoon, Lord God, sa buong maghapon, Lord God, sa araw-araw, Panginoon, patuloy ka namin, Lord God, ma-encounter, Panginoon, at lumalim, Lord God, yung relationship, Lord God, namin sa inyo, Lord God, nang sa gayon, Lord God, mas lalo ka po namin na makilala. We praise you and we thank you for your goodness. In Jesus' name I pray. Amen. Dito po sa Exodus 10, pinakita dito is yung ika-8 salot. Ito yung mga locus o balang. Tapos yung next naman is yung darkness. Sabi niya dito sabi niya sa Exodus 10, "How long will you refuse to humble yourself before me? Let my people go, and they may serve me." Sa 12 naman, "Then the Lord said to Moses, stretch out your hands over the land of Egypt for the locust, that they may come upon the land of Egypt to eat every herb of the land and all that the hail has left." Tapos, sabi naman ni Pharaoh dito, "I have sinned against the Lord your God and against you. Now therefore, please forgive my sin only this once, and treat the Lord your God, and that he may take away from me this death only." Ito nga yung sa familiar naman po tayo dito sa Exodus, yung mga first chapter neto is nga yung mga salot na sunod-sunod. Kasi nga yung si Pharaoh ayaw niyang palayain yung mga Israel, um, para yun nga, kasi sa Egypt kasi, grabe yung nararanasan nila doon na kumbaga paghawak sa kanila ng kaaway. Kumbaga puro paghihirap yung nararanasan nila doon, na kahit na uhaw na sila, hindi sila pwedeng uminom, or kahit na gutom na sila, kailangan nila na magtrabaho. Yun yung dito naman sa Exodus 10. Kasi hindi naman si Pero kasi dito, hindi sincere yung heart niya eh. Sinabi lang niya yun pero um, deep inside sa puso niya, wala talaga yung humility. Kaya, kasi pero si Lord kasi, sinasabi niya dito, di ba, papatigasin niya yung puso ni Pharaoh para ma-release or mapakita sa maraming tao kung sino si God, kumbaga kung gaano siya ka-powerful, makita yung signs and wonders niya. Pero ang nakita ko lang dito, grabe yung connection ni Moises at saka ni God. Kumbaga kung paano niya i-guide si Moises. Sabi, di ba sinabi niya dito, stretch out your hands towards heaven. Tapos, 2 beses niya yung sinabi, para dun sa yung sa balang nga, para kumbaga kainin yung mga pananim nila doon sa Egypt. Tapos, para naman ma-release yung darkness, ang sinabi pa rin ni Lord, stretch out your hands towards heaven, and there may be darkness over the land of Egypt, darkness which may even he has felt. Yun, yung pinaka ko lang po dito sa Exodus 10, grabe talaga si Lord makapangyarihan. Siya ang may hawak talaga ng lahat. He can able to curse or to bless people. Kumbaga, nasa hands talaga ni Lord yung lahat. Tapos, ang pinaka lang,
ang ano lang dito, ang pinaka nare-receive ko lang dito sa Exodus 10, yung bawat isa sa atin is gagamitin ni Lord para kumbaga ma-deliver yung mga tao doon sa presence niya. Yung in the realm is sa promised land niya. Kasi 'di ba sa ngayon sa buhay na 'to, kumbaga yung mga nakakasalamuhan nating tao, grabe yung grabe yung sa kanila ng kaaway, kasinungalingan ng kaaway sa kanila. Grabe yung nararanasan nilang yun nga, kung ano-anong paghihirap na nararanasan na in terms of finances, relationship, or sa mga work na meron sila. Yung grabe yung galaw ng kaaway sa buhay nila. Kaya nga tayo na bilang nakakakilala na sa Panginoon, hindi lang lagi ang tayo lang nakafocus tayo sa sarili natin. Kailangan maabot din natin yung mga tao na nangangailangan ng tulong ni Lord. Kailangan sa bawat sa bawat buhay na kung saan man tayo pumupunta or saan man yung place of assignment natin, kailangan may gawin talaga po tayo. Nagagamitin talaga tayo ni Lord like Moises na na i-deliver yung mga tao doon sa presensya niya. Kasi kahit di naman tayo ng mga Christian na, merong mga struggle tayong nararanasan. Marami tayong testing, mga burdens or worries or fear. Pero lagi po nating tatandaan, tinuruan na tayo ni Lord. Marami siyang binigay sa atin ng mga paraphernalia, mga armaments, kung paano tayo mag-stand. Sabi nga dito, 'di ba, stretch out your hands from heaven, 'di ba? Kailangan gamitin tayo ni Lord as right hand niya dito sa mundo para marami po tayong matulungan ng mga tao, mga nangangailangan po ng kasi grabe yung oppression nga po ng kaaway sa natin sa mga buhay ng mga unbeliever, mga hindi pa nakakakilala sa kanya. Kaya mga kapatid, kailangan natin na magkaisa, magpalakasan, mag-unite po talaga tayo, natulungan natin yung isa't isa na mag-stand doon sa calling na meron po ang bawat isa sa atin, na dapat maghilaan po tayo pataas, then gamitin tayo ni Lord dito sa mundo para ma-deliver yung mga tao doon sa presensya niya at marami pong maligtas, since malapit na talaga dumating ang ating Panginoong Jesus. Kailangan po is gawin na po natin yung best natin for His glory. Ang pinaka-desire naman, heartbeat naman ni Lord is soul, soul, soul. Kaya dito, dapat yung heart po natin nandoon din kung ano yung heart ni God para maabot po yung maraming tao at maligtas po sa maligtas sila sa gawa ng kaaway dito sa mundo. Ayan po. Yun po yung pinaka na receive kong Pero ang pinaka doon kasi sawa kasi ng tao. 'Di ba merong laging parang ginagawa mo naman yung best mo para ma-bless ka. Pero ba nagtataka kayo, parang kahit believer or unbeliever, parang may humaharang sa nagde-delay ng blessing natin. Yung parang dapat parating na or dapat makukuha mo na. Parang laging may delay or parang laging may naghihinder sa atin. Yun nga, yung kailangan natin na labanan, i-arrest talaga yun, na mayroon naman tayong may sword tayo yung mga hindrances na yun, kayang-kaya natin yun na i-break para magkaroon tayo ng breakthrough. Hindi lang tayo, kundi yung mga tao sa paligid natin, yung mga kasamahan natin sa trabaho, mga kaklase natin, or even sa mga ka-churchmate natin, na bawat isa sa atin is gamitin katulad ng paggamit dito kay Moses, di ba po? Yun po yung pinaka na-receive ko po dito na insight. Kailangan magkaroon po tayo ng breakthrough. Ang kailangan is warfare. Kung kung sino man po yung mga naturuan kung paano. Kasi backbone ng church is prayer. Kailangan po is gawin po natin yun. Labanan po natin yung gawa ng kaaway. At ang ma-release po dito sa atin is yung
pinaka-will ni God. Kumbaga yung, kasi ang gusto naman ni Lord talaga is blessing, mabless yung mga anak niya, maramdaman yung mga anak niya yung presensya niya, magkaroon ng relationship sa Kanya. Yun ang pinaka-desire ni Lord kasi ang sabi nga, di ba, love the Lord with all your hearts, with all your minds, with all your strength, and love others as much you love yourself. Ayun yung pinaka-first and second commandment na kailangan po natin na sundin, na hindi lagi nakatuon lang sa sarili natin, na laging tayo lang inaayos. Hindi dapat di tayo maging selfish. Kailangan kalimutan natin yung sarili natin para sa ibang tao, para sila naman po yung makaranas ng presensya ng Panginoon, yung breakthrough dun sa buhay nila. Kung tayo nagkaroon ng spiritual breakthrough, praying ako sa mga rin natin, lahat na nakakasalamuhan natin, family, relatives, accountabilities natin, friends, lahat ng mga kapitbahay natin is ma-rescue rin ng Panginoon by using yung bawat isa po sa atin. Yun lang po. Thank you so much po sa pakikinig. Sige po, i-close po natin yung prayer. In prayer. Father God, we praise your holy name, Panginoon. Thank you, Lord God, that you will use us, Lord God, mightily, Lord God, to preserve, Lord God, people, Panginoon, to rescue them and bring them, Lord Jesus, to your holy presence, Lord God, to the promised land, Panginoon. I pray, Panginoon, Lord Jesus, O God, na magkaroon po kami ng strength, power, and ability, Panginoon, to introduce you, Panginoon, sa bawat tao, Lord God, na hindi pa nakakakilala sa inyo. Help us to forget, Lord Jesus, our own selves, Lord God, for the benefits, Lord God, of others, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, O God, na sa umagang ito, Lord God, ikaw po, Lord God, ang siyang masusunod, Lord God, sa bawat buhay namin. Lord God, nawa, Lord Jesus, O God, yung Lord, ang makita po sa bawat isa sa amin is yung glory mo, Panginoon, Lord God. At I declare, Lord God, massive, Lord God, salvation, Lord God, in the realm, Lord God, of the Spirit, Panginoon, na maraming makakilala sa inyo at lalalim, Lord God, yung relationship, Lord God, sa inyo. Lord God, Christian man, Lord God, or mga unbeliever, Panginoon. Lord, salamat, Lord Jesus, that you will rescue us, Panginoon, Lord God, for your glory alone, Lord God. We praise you and we thank you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Thank you, my brothers and sisters.